Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Kawikaan, the book of Proverbs chapter 3 verses 1 to 4. Anak ko, ang aral ko'y huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humabang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatan ay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Love and faithfulness. So today pag-aralan natin kung ano po yung kahalagahan ng ugnayan natin sa Diyos para maalis po yung mga takot sa ating puso. At dito po yung tinutukoy pong pananalig at katapatan sa English Bible po. Ang salin po niyan ay love and faithfulness. In other words, love for God. Yung faithfulness naman po, ang sabi diyan, shutting out all deliberate hypocrisy and falsehood. So dito makikita nyo po, dapat maging totoo tayo sa Diyos. Kasi alam naman ang Diyos ang ating puso. Kaya kung ang ating pong relasyon sa Diyos ay tama, mapapansin nyo po, no, ang pangako ng Diyos sa atin ay mahabang buhay. At yung sinasabi pong buhay dyan sa English Bible po, kung isasalin natin, a life worth living. At mararanasan natin yung tranquility o kapayapaan for many years ng ating buhay at sasagana po tayo. Napakaganda ng pangakong yan po sa pagsisimula ng taong ito. At alam niyo po, ang Diyos po tapat siya talaga po, kasi sabi po sa 2 Samuel chapter 2 verse 26, to the faithful you show yourself faithful. Yun po ang katangian ng Diyos po. Kaya dun sa Psalm 105 verse 8 sabi, He remembers His covenant forever. Pag nangako siya at sinumpaan niya ito, nagiging tapat po siya doon. Kaya sa Deuteronomy chapter 7 verse 9 sabi, He is the faithful God keeping His covenant for 1,000 generation. At hanggang sa panahon natin ngayon, tapat ang Diyos sa pamamagitan ng ating ugnayan sa Kanya through His Son, Jesus. Kaya lang ang malaking tanong, tapat ba tayo sa Kanya? Maging totoo po tayo sa Diyos. Kaya alam niyo po, mahalaga, simulan natin yung taon na magkaroon tayo ng tinatawag na spiritual check-up. Tanungin natin yung ating sarili. Unang-unang tanong natin, nanlamig ba tayo sa ating pananampalataya nung nakaraang taon? Sinusunod ba natin ang utos ng Diyos? Yung kanyang mga salita, pangunahin ba ito sa ating buhay? Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, dapat bulay-bulayin po natin ito araw at gabi. May naipangako ba tayo kay Lord na hindi natin tinupad? Sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4, dapat po kung tayo mangangako sa Diyos, tuparin natin ito kaagad. At tayo ba'y tapat na naglilingkod sa Diyos? Pinapagamit ba natin yung ating buhay, yung ating talento, yung ating mga gifts sa Kanya? Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, kailangan po ipaglingkuran natin yung ating buhay sa Diyos ng may katapatan. At tapat ba tayo sa Diyos sa panahon ng pagsubok at kaginhawahan? Tanungin natin yung ating sarili, kasi sabi sa Romans chapter 12 verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Nananalangin pa ba tayo? Kahit na maganda yung kalagayan natin sa buhay o nasa panahon tayo ng pagsubok. Kasi nire-require po ng Lord ang faithfulness sa atin. Yun po sinasabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2 at sa Matthew chapter 25 verse 21, dapat po ang sabihin sa atin ng Lord someday ay yung well done, my good and faithful servant. Kaya malaking tanong, tapat ba tayo sa Diyos? Kasi kung tayo tapat sa Diyos, walang pagpapanggap, walang hypocrisy, walang falsehood, ay sasamahan tayo ng Diyos sa loob ng isang taon na naman. Kaya alam niyo po, mahalaga yan. Unang-una po, i-renew natin yung covenant natin kay Lord. Kasi covenant keeping po si Lord naaalala niya yung kanyang tipanan sa atin. Tayo kaya naaalala natin
yung tipanan natin sa Kanya. Pangalawa, fulfill your vows to the Lord. Baka may naipangako ka kay Lord na hindi mo natutupad pa. Gawin mo ito, kapatid, upang kalugdan ka ng Diyos. Pangatlo, serve God with faithfulness. Dapat tapat tayo sa paglilingkod natin kay Lord. Hindi yung parang napipilitan lang tayo. Yung po kasi ang relihiyon, napipilitan lang. Pero yung relationship kay Lord, ang pinanggagalingan po niyan ay yung pagmamahal at katapatan natin sa Kanya. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, napaka-sarap na angkinin ang pangako ng Proverbs chapter 3 verses 1 to 4 na ma-experience namin yung mahabang buhay, ma-experience namin yung prosperity, yung favor na kikilalanin kami ng tao at higit sa lahat kalulugdan mo kami. Nais namin yan, Panginoon, sa taong ito. Kaya today, nahahamon kami sa iyong salita. Kami ba ay tapat pa sa iyo? Tunay nga bang ikinikwintas namin yung love and faithfulness sa aming mga leeg? At higit sa lahat, Panginoon, totoo ba kaming nagmamahal at nagdilingkod sa iyo? Today, nawa kami po ay bigyan mo ng panibagong pagkakataon as we renew our covenant with you, Lord God. At inaangkin namin itong Proverbs chapter 3 verses 1 to 4 sa pagsisimula po ng taong ito. Yan po ang aming taimtim na panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.